Magandang araw mga ka-iflab. Ngayong araw ay may gagawin ulit tayong TV. Isa itong TCL. Ayan, so kanina lang to hinatid dito sa ating shop. At ang sabi ng customer natin ay hindi daw siya nag-power. Okay, so subukan natin. Ayan, so wala nga siyang standby. Okay, so ito yung power button niya. Okay, so wala siyang power. Ngayon, buksan natin at mag-troubleshoot tayo dun sa kanyang power supply o di kaya mainboard. Okay, so pag ganitong model is hybrid board na yung ginamit dito, ibig sabihin magkasama na yung power supply at yung mainboard or yung pinaka system board niya. Okay, so ngayon buksan natin. Okay, so ito na yung niya, board. So hybrid nga siya. Pinagsama niya yung power supply at saka yung system. So hindi katulad sa Samsung na hiwalay yung power supply. Iba yung board ng power supply at iba yung sa main board or sa system board. So ngayon magsukat tayo ng voltahe dito kung may nakapasok ba na 220 at kung mayroon bang mga DC out dito sa may secondary ng transformer. So yun lang naman yung importante. So tingnan natin. Okay, so hindi muna natin tanggalin ito dahil dito yung power button. So magsukat muna tayo. Okay. Okay, so ngayon isaksak na natin. Okay, so unahin natin i-check kung mayroon siyang 220 dito sa may sa dulo ng AC cord niya. So ito yun. Check natin kung may 220 pumasok. Ayan. Okay, so mayroon 227. At ngayon ilipat natin yung mode natin dito sa DC mode. Okay, so sukatan natin dito sa may mga regulator kung mayroon bang pumasok na DC voltage. So isabit lang natin ito. Ayan, pwede na dito. Ayan. Diretso tayo dito kung saan mga regulator. Ayan. Ayan. Okay, tingnan natin kung mayroong pumasok dito. Okay, so mayroong 3.3. so pag may 3.3 obviously mayroon na rin siyang 5 volts kasi ang pinanggalingan nito is 5 volts. Okay, so dito sa ito may nakalagay na may markings na 12 volts. Sukatan natin. Okay, so mayroong 12 volts. Ibig sabihin good yung supply niya. Okay, so ngayon subukan natin ulit i-power on. Power on ba siya? So wala talaga. So kahit di natin pindutin niya, automatic mayroong standby light naka-ilaw dito. Okay, so wala talaga siya. So ang problema nito is mainboard. So mainboard na yung problema. Dito na sa system yan kasi wala siyang shorted kasi present naman yung 3.3 tsaka 12 volts present naman siya. So ibig sabihin walang shorted yung board. Ang problema lang mayroon siyang open. Malamang open circuit ang problema nito. So tanggalin natin yung board at mag board level tayo. So ito lang yung dalhin natin doon sa natin, troubleshoot natin. Okay, so ito na yung board. Dinala natin dito para ma-check natin ng malalimang troubleshooting. Okay, so
dito sa board na to ay meron siyang processor. So ito na yung processor niya at ito naman yung memory. Okay? Sa initial possible na problema nito is yung memory. Okay? So labas na yung ano natin dito. Labas na yung voltahe kasi present yung voltahe. So dito tayo diretso sa memory. So baklasin natin tong heatsink na ito at tanggalin natin yung memory. Or di kaya i-reheat natin yung memory. Okay. So ito na, tinanggalan natin yung heatsink. Bali ito yung processor at ito naman yung MMC o eMMC. So memory, dito naka-store yung program. Okay. So pag ganitong problema is possible yung eMMC mo is hindi siya gumagana dahil wala siyang standby. So ito yung unahin natin. Okay. So ipakita ko lang sa iyo number na memory. So yan yun ang memory natin. I-try mo nating i-reheat muna natin pa galawin natin yung memory. Okay, so ito na yon, nireheat na natin ang memory. So painitin muna natin. Ayan, so pag uminit na siya, lagyan natin ng soldering flux. Okay, mas maganda kasi mainit bago natin lagyan ng soldering flux para higupin niya yung soldering flux sa ilalim. Ma-attract kasi yung soldering flux sa init, kaya pinainit ko muna bago ko nilagyan. Okay, so ito na siya. Ayan, so gumalaw na po yung ano natin, memory. Okay. Okay, so palamigin muna natin dahil mainit pa siya. At i-testing natin kung magkaroon na ba siya ng standby. Okay, so mga 5 minutes siguro. Okay. Nilinis na rin natin. At ibalik muna natin yung heatsink ng processor bago natin i-testing. Kasi pag gagana na siya, masyadong mainit yung processor, baka masira pa. So para sigurado, ibalik muna natin. Bago natin i-solda yung heatsink, maglagay muna tayo ng silicone paste dito sa taas or dito sa may IC dito sa processor para ma-absorb agad yung heatsink. Okay, so ito naman yung talagang proper na gagawin natin pag mayroong heatsink yung isang BGA IC. So ito na, nilagay na natin. Okay, so ngayon ay dalhin na natin siya dun sa kanyang panel. Okay, medyo madilim na dito dahil sarado na kasi ako bago ko ginawa dahil kanina busy. So ito na, tornilyo na natin para hindi tayo mahirapan. At ilagay natin yung mga wire yung tinanggal natin kanina, pati yung power button, yung control board. Okay, so ito natin, tornilyo ko muna para hindi siya gagalaw-galaw. So ibalik rin natin tong flex natin papunta sa panel. Ayan. So yun lang yung ginawa natin mga ka-FLab. Nag-focus na tayo dun sa memory dahil ang pag-test na naman natin kanina at pag-check ng voltahe is complete naman. So walang missing voltage. So ito na, isaksak ko na yung power cord para matest na. Okay, so ito na, nakakabit na yung power cord. Ayan, saksak na natin. At tingnan natin yung standby LED kung umilaw na ba. Ayan, umilaw na siya. At i-on na natin. Okay, so napansin natin yung backlight umilaw na din. At silipin na natin yung panel. Ayan. So nagkaroon na siya ng logo. Ayan, so gumagana na yung ano natin, mainboard. At successful yung
troubleshoot at pag-repair natin sa mainboard. Ayan na, may display na siya. Okay, so i-testing natin, i-final testing natin. So ito na siya. Okay, so ang ginawa natin is nireheat natin yung memory at pinagalaw natin. So ito na, power on ko na. Ayan. Okay, so gumagana na yung TV natin. Okay, kung bago ka pa lang sa channel ko, at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa ma-update kayo sa susunod nating mga upload na mga video tips. Okay, so maraming salamat at mabuhay tayong lahat.